Colonel Fronda, ikaw ang investigador. You should know that. Medical certificate. Anong klase kayo investigador? Hindi nyo alam mga yan. Time of arrival, 7 p.m. How do you, Sergeant Macaraeg, how do you explain this? Your Honor, bali po, hindi ko po masasagot na nung iba po yung nagdala sa ospital. Ikaw ang team leader eh. Hindi daw dapat ang sumagot. Ito manifestation na lang ha. Mr. Chairman, actually, during the last hearing, supposedly these people or this PNP officer should be cited in contempt na because they're lying. Yeah. Okay. Now, we never move to cite in contempt, Chairman Akop and me, because during the time we don't have a quorum. Now we have a quorum. Yes, Congressman Paduano, if I may, no? And, Before you... I will not move, Mr. Chairman. Okay. I will hold my fire. Okay. Now, what I'm saying is, now, itong colonel na to, yung former chief of police, is lying in front of this committee. Well, in fact, is refuting the statement of the provincial director. At nung binasa ko, may preferably ka pa. Who taught you about the preferably? Just to make an excuse? Are you lying? Mr. Chairman, I will hold my fire. Yes, Chairman, please. Our fire. Because I'll be asking some question as well. And Thank then you. I'll be recognizing you again. Okay, thank you so much. Jefferson, Sergeant Jefferson Trinidad, ikaw yung investigador, di ba? Nung kasong to. Together with Corporal Miko M. De Chavez. Asa si Miko De Chavez? Can you kindly sit here? Para, diyan ka na lang. Okay ka na dyan. Diyan ka sa muupo sa may dulo. Okay. Kayo ang gumawa ng affidavit na, di ba? Yes, Your Honor. We will be reminding you not to lie, because kapag napatunayan namin mamaya, I will be forced to include you doon sa will be cited in contempt. Please, Trinidad, I know the story. Okay. Kasama mo ba si Corporal Miko De Chavez ng affidavit? Yes or no? Yes, Your Honor. Yes. Wala ka sa crime scene? Wala po, Your Honor. Are you sure? Yes, Your Honor. Sigurado. Hindi ka humila sa katawan ni Brian Laresma papunta sa red car. Hindi po, Your Honor. Hindi ka. Okay. I just wanted to tell you no that so dito sa affidavit mo sinasabi mo that yun na nagkaroon ng bypass operation. Correct? Yes, Your Honor. So lahat ng mga sinabi ni Mitzi, sinasabi mo na totoo. Correct? Based po sa kanya pong statement. Yes. At kaya nagkaroon ka ng affidavit. Kaya nga nire-remind kita dahil ito yung affidavit na sinasabi mo na kino-confirm mo yung ginawa ni Mitzi. Yes. I would like to tell everybody, especially those who feel na hindi talaga totoo yung nangyari. At alam nyo wala kayong kasalanan, this is your chance to tell the truth. Otherwise, you will be included. Believe us. Okay? I will show you a video. Okay? Can you kindly, ito sinasabi, niya, that, pagbaba, at walang baril si Brian. You know him. Dad, you know this guy. You know him very well. Go ahead. Tapos, nakita ko, medyo may... Okay, lakas lang ng konti. Hinaanan ko po siya Tapos, nakita ko, may kasunod po siyang kotse. Sa kotse ko yung plaka. Ano ko na Tapos, dito ko, may bumaba sa likod ng pintong bandang kanan. Medyo may kababaan, yun, biglang lang pong pinaril, tugalan. Narinig po, sumisip ko yung kapatid. Bakit mo binaril ang kapatid ko? Bakit mo binaril ang kapatid ko? Ano kasalanan ng kapatid ko? Ako naman po, sa sobrang hindi ako naman po tumunin na po sa aking lakas. Wala po ako nakitang baril ng bayan at wala nang hindi po yung taong yun, hindi po, mabait po yung taong yun, hindi po, sa kapwa. Hindi ko marunong mandaman sa kapwa. Kaya po, yun yung napakabait po ng batang yun. Wala pong armas, hindi po nag-armas po yun. Okay po. Wala po. Thank you po. Sergeant Jefferson, kilala mo yung boses? Si Franklin? Hindi ko po ma-recognize, Your Honor, pero tinanggal po, Your Honor, yung... Kapatid mo si Franklin? Opo, may kapatid po akong... Yes, kapatid mo siya. At sinasabi niya, pagbaba, hindi siya binaril niya. Agad. At walang baril si Brian. Si Franklin, saka si Brian, magkaibigan. Yung kapatid mo, kaibigan ni Brian. Alam mo to. At kahit pamilya mo, again, sa ginagawa mo, we know that you love your work. But you listen to your family. You listen to your brother. Ahayaan mo ba na kapatid mo magte-testify dito against you?
We will call. We will call. But don't place yourself in a predicament that you will regret. Yung mga kasama kayo, magkakasama kayo ngayon. Time will come. Maghihiwa-hiwalay kayo. Magkakaroon kayo ng panibagong hepe. Magkakaroon kayo ng bagong promotion. Makakalimutan nyo to. But we know the pressure na nararamdaman ninyo. Pero it's between the love of your family and the love of your work, Trinidad. Andun ka. Ikaw nga humila eh. Para isakay sa sasakyan, sa pula. Di ba? Yes or no? You can change your No po, Your Honor. Paninindigan mo talaga. Yes, Your Honor. Kasi magkasama po kami ni Police Corporal Mico de Chavez sa Investigation Section. Corporal Chavez, you are under oath. So, saan nyo ginawa itong affidavit na to? Anong oras nyo nalaman? Anong oras nyo nalaman yung nangyaring insidente? Your Honor. Yes. 7:30 PM po, sir. Sir, tinawagan po kami ng team leader na si PMSG Macaraig. So, alas 6 pa lang magkasama na kayo ni Trinidad. Magkasama na kayo. Ha? That day, Your Kasi Honor. si Trinidad andun sa crime scene, ha? If we found out that you are lying as well, we will be citing you in contempt as well. Tanda mo yan, Corporal Chavez. Paninindigan mo rin. Nakasama mo siya sa police station. Magkasama kayo sa police station. Yes, Your Honor. Okay, sige. Paninindigan nyo. Sige. Carpio. Ay, Karandang. Sergeant Karandang. Morning, sir. Naka-duty ka ba nung araw na yan? Yes, sir. Duty ka. Yes po. At kung may magpapatunay na hindi ka naka-duty doon, na nakita ka sa ibang lugar, paninindigan mo pa rin ang sinasabi mo na duty ka. Yes, Your Honor. Okay. Klaro tayo dyan, ha? Okay? Yes, Your Honor. Okay, thank you so much. Si Patrolman J. Mark Carpio. Yes, Your Honor. Good morning po. Patrolman. Okay. Nasaan ka? Saan ka nakasakay during that time? Sa red car? O sa green car? Sa green car, Your Honor. Sa green car ka na nakasakay. Yes, Your Honor. Sa green car ka nakasakay. Yes, Your Honor. Okay. Sino kalapit mo doon? Bali po, Your Honor, sa likod po ako ng aming team leader. Correct. Sino kalapit mo doon? Media po at saka po barangay. So, kalapit mo si Dante Magpantay. Yes, Your Honor. Okay. Si Dante Magpantay na nagsabi na alas 8 siya pumunta doon sa bridge, ha? Kalapit mo sila doon. Yes, Your Honor. Kalapit mo. Yes, Your Honor. Okay, sige. Alright. So, punta tayo kay La Rosa. Corporal La Rosa, bagong-bago lang kayo. Yes po, Your Honor. Saan ka nakasakay? Sa red car o sa green car? Sa motor po, Your Honor. Sa motor ka. Paninindigan mo rin na talagang nasa motor ka. Yes po, Your Honor. Okay. Paninindigan mo yan. Okay. Sige, pakita na natin yung video nung dumating si Adrian Laresma doon sa area na 6:28 PM. Ando na sila sa area. So ito yung ginamit nyo na kung saan nakasakay si Michi, saka si Macaraig, at yung sa green car na nauna, nakasakay si Trinidad, si Carpio, La Rosa, at ang asset. At ito naman, yung kapatid ni Trinidad na may-ari siya, nakasakay siya sa e-bike. Ayan ang kapatid niya. Oops, tigil. Hindi natin nakita. Yan si Franklin Angking Trinidad, na kapatid mo. Di ba? Meron siya e-bike. Yes, Your Honor. Yes, correct. Sige, so, tuloy pa. At yan si Adrian Laresma. Oops. 6:18, dumaan na. Nauna ang kapatid mo, andun sa crime scene, at sinasabi niya sa video niya, nakita niya. Binaril si Brian Laresma nung bumaba si Michi. At walang baril si Brian Laresma. Kapatid mo nagsabi. Jefferson. At mamaya kung gusto mo, pakikita ko sa iyo yung long video ng kapatid mo. Nakakalungkot dahil talaga magsisinungaling kayo ng todo para yeah, we know. And they have signed their affidavit. But sayang kayo. Si Karandang, Rosa, Scarpio, Trinidad, si Chavez. Kasama ka dito, kasama kayo. Wala kayo. Sayang. We have given you the chance, no? We have given you the chance. Especially si Franklin, yung kapatid mo, yung midget, di ba? Midget siya. Nag-lunch pa siya kay Brian. It was confirmed by all those people who were eating together with Brian and Franklin. Magkaibigan sila eh. At pagdating doon sa bridge, tinanong pa niya si Brian, anong ginagawa mo dito? Imimit ko yung kapatid ko eh.
And he was testifying na mabait si Brian. Nagte-testify yung kapatid mo. Mabigat to, Sergeant Trinidad. Dadali mo to habang buhay. Kayo, dadali niyo to. Kaya ano si Makariig sa kasi ano, Michi Perez. Pero kayong tatlo, sayang kayo. Dua. Ha? Mr. Chair, Sige, congressman ako. pwede po bang pakita ninyo yung kwan? Anong oras dumaan yung mga motor? Please, yung video. At saka anong oras dumaan yung pulang kotse? Like 6:18 ata yung 6:28 yung kotse. Yan. Yung green dumaan ng 4:28. Yan. Dumaan na sila kasi sinasabi nila sa affidavit nila 4:28 dumaan yung green saka red. yes. Oo. So in other words, maaga pa. Nandun na sila. Nandun na sila. Kasi 4:28 eh. Pero sa affidavit nila, congressman, nakalagay dito 4:30, nandun pala sila sa opisina. Pinapunta Yun na na ng nga eh. media. Kaya nga, now, Mr. Chair, may I ask the provincial director, Yes, sir. is there a possibility na yung magkapatid ay pinaghihinalaan ng inyong mga pulis na involved sa drugs? Yes, sir. Yun nga, sir, no? Based on the report, yung, though incomplete, the summary information submitted by the team ay involved sa drugs. However, they should have conducted the proper validation kasi yung SOI was dated May 18. They have conducted the operation May 28. With that 10 days na period na yun, they should have conducted proper validation, verify sa Quezon kung ang taong si Brian ba ay nasa watch list. In fact, on the day of the operation, hindi nila kilala fully yung personality na target nila. Alias lang, sir. So, yun nga, sir, as I have previously mentioned in the previous session, may mga irregularity. Yeah. Kaya ko po tinatanong ito dahil merong mga dokumento na nasa aming kamay that the barangay captain concerned in Tiaong, Quezon and the barangay captain concerned in San Juan, Batangas denied na itong pangalan ni Adrian Laresma at saka Brian Laresma ay hindi po kasama sa doon sa drug list na binibigay ng barangay sa munisipyo sa PDEA na siya nag-check tapos binabalik yung listahan na process na, di ba? Yes, sir. Are you aware of that of the existence of the two certifications of the two barangay captains? Yes, sir. However, sir, based on the current anti-drug strategy of the PNP, I can certainly say na hindi pa talaga natin naarok yung dumi sa ilalim. That's why we have, in the ongoing intelligence production on drug personalities, aminin ko, sir, na marami pa tayong hindi alam or newly identified drug personalities. But based on the two documents submitted by the two barangay captains, we can give credence to that. They are the chairman of the respective barangay drug abuse council, sir. Yes. Kasi yun ang basis natin, di ba? Yes, sir. Kasi kung wala tayong basihan, magiging whimsical or arbitrary na tayo. Yes, sir. Very correct, sir. Yeah. Kahit na sino na, pwede nating gawan ng ganito if we do not have a basis yung listahan. Yes, sir. Tama. Now, kung titignan po natin yung statement ni Adrian Laresma, 6:16 ng gabi nang umalis siya para magkita sila ng kanyang kapatid na si Brian. Tama? Yes, sir. And from yung presentation ni Honorable Fernandez, 4:26 ba? Kumilos na yung team ni Makaraeg para mag-operate. Tama? Yes, sir. So, what does that tell you? Basically, sir, from the look itself, ay hindi pa sanctioned yung operation. Because as I can recall, the clearance given by PDEA 4A was around 7 p.m. Yes. So the operation was not sanctioned. Was not sanctioned, sir, per regulation, and basically illegal, sir. Thank you, sir. So, bilang isang investigador, what would be your conclusion? Ang ibig sabihin, nangyari yung operation, may bulilyasong nangyari, ginagawa na nila ng paraan na maging legitimate yung operation?
Yes, sir. From the start, sir, there was lying by... Mahirap i-correct ang pagkakamali, sir, ng ang dami uling i-correct mo, mali naman. Mahirap i-controlin, sir. So, mahirap maging consistent sa pagsisinungaling. And also, their testimonies or affidavits were contradicted by the CCTV footage presented by the Honorable Chairman. So, doon, sir, medyo pong na tayo. Kaya nga yun ang mga katanungan ko eh. Kung babasahin ko kasi yung mga affidavits, hindi nag-uugma doon sa timeline ng ng video. Yes, sir. I will very appreciative, sir, with the evidence presented by the Honorable Chair Fernando. And if we may be given a copy, sir, it will form part of our I evidence. will sir. be citing you in contempt, PD. My name is Dan Fernandez, not Fernando. My apology, Mr. Chair. Dan Fernandez. Sorry, sir. Rest assured, sir, that the evidence will form part of the proceedings that we are conducting, the admin. And of course, this will be submitted also in the criminal procedure, sir. Criminal trial, sir. Thank you, sir. Thank you. Doon din sa statement ni Adrian, as compared to the complaint affidavit prepared by a certain Lieutenant Colonel Fronda and Police Staff Sergeant Penid, doon sa kay Fronda at kay Penid, wala po akong makitang red car. Would that be correct? Yes, sir. And doon sa statement ni Adrian, sinabi niya na 2 kotse ang nakita niya. Isang pula galing sa Barangay Lipahan, San Juan, Batangas, at saka isang berdeng sasakyan na walang plaka mula sa Barangay del Rosario, Tiaong, Quezon. Now, the video presented ay 2 kotse rin ang sinasabi. Yes, sir. So, yung mga investigador, either minamali ninyo yung investigasyon ninyo, kinukulangan nyo ng data or facts, or talagang hindi kayo marunong mag-imbestiga. Diba? Kasi very clear yung affidavit ni Adrian Laresma eh. 2 kotse. It is supported by the video presented by the chairman. Hindi ba, PD? Yes, sir. That's why, sir, in our succeeding reports, as we have pledged in the previous hearing, we will conduct a continuing investigation on this matter, sir, later, which we were able to establish these 2 vehicles. As I have mentioned, the Toyota Camry was impounded out of a damage to property case dated April 2022. And the second one, sir, allegedly, which i-validate po namin, it was loaned to the San Juan Municipal Police Station by the LGU, but based on the name that we have researched, said vehicle, sir, is owned by an individual. We will invite him for questioning pa, sir, later sa station or sa office namin to shed light how come this Toyota Green Vios nandun sa San Juan. As what you have mentioned, sir, na there may be a possibility of deducting significant facts in the conduct of investigation, lalo lang sabi ni Miss Jenny kanina, based on there were 2 affidavits, sir, taken by the PIAS, Provincial Internal Affairs Service, na kung saan na si Mr. Adrian ay guided ng kanyang tiyuhin na isang barangay kapitan. At dito sa unang affidavit, na declaration ni Adrian na nakuha namin, wala pong na-mention doon na yung tinutukan yung issue na yon. That's why, sir, in the course of the scrutiny of the affidavit, may dineklara dito sa isa sa Internal Affairs, dito naman wala. So, those documents form part of our evidence presented during the ongoing preliminary investigation before the Quezon Provincial Prosecutor's Officer. No. Also in the affidavit, nung natamaan si Brian, hinila siya, tapos isinakay dun sa pulang kotse. Yes, Were sir. you also able to establish that? Yeah, Yes or no? Evidentially speaking, sir, negative pa, sir, but based on information, doon kinarga, sir, yung sasakyan. And yun nga, sir, we will convert that into evidence. So you haven't established who the police officer that pulled Mr. Brian Laresma to the red car. Hindi nyo pa na-establish yun? Yes, we have information, sir, but to convert those information into evidence form, and based nyo naman sa testimony ng mga pulis, sir, they refuse to answer na sa mga further questioning, no?
we're looking for independent witnesses, sir. Kanina nga, sir, based on the video, it will be used in our continuing investigation, sir, to strengthen the case. Thank you. Thank you. Sergeant Macaraeg, paano mo nalaman na dapat nandun si Brian Laresma at that point in time? Huli na, sir. Ano? Yung pangyayari po, sir, wala pa. Hindi nga, 426 kumilos na kayo eh. Paano nyo nalaman na nandun si Brian Laresma doon sa pupuntahan ninyo? Talaga naman na lumakad kayo, hindi nyo alam yung purpose o lugar kung saan kayo pupunta at ano yung objective ninyo. Your Honor, bali po ay may kausap na asset si PSG Perez. Asset. Yes po. Sino yung asset na yun? Si PSG Perez po makasagot na, Your Honor. Mitzi Perez. Kasi baka hindi ko na babanggitin yung rank mo, baka mawawala yan sa iyo eh. Sino yung asset na yun na nagsabi na nandun si Brian Laresma? Sir, Your Honor po, nakausap ko po yung asset. Sino nga yung asset? Ang sabi mo last time, confidential agent ninyo. Tinanong ko rin kung official na confidential agent ng Philippine National Police. You must remember na lahat ng confidential agents ng PNP may listahan. Yeah. Yung iyo, hausyaw siguro. Sir, documented, sir, yung... Nasaan? In that also hearing, Mr. Chairman, I requested the PNP authorities to submit the official documents detailing therein whether the confidential agent used by Staff Sergeant Perez is an official confidential agent of the PNP. Na-comply nyo ba? PD. Sir, meron na po si Sergeant Perez, sir. We have instructed her before. They have in her possession the BIN, bioprofile form of the Barangay Info Network. And meron po itong control number at saka yung mukha ng sinasabi nilang informant used in this operation. Do you have a copy of this? Meron po, sir. Oh, would you please submit? Hindi ba? You were required to submit the Yes, sir. details to this committee. Have you submitted such? Not yet, sir. Not Oh, yet, sir. baka masahit ka rin in contempt dahil for not obeying the directive of this committee. We'll submit, sir. Thank you. Yeah, please. Kasi gusto ko makita talaga kung totoong confidential agent ng PNP, officially, or hausyaw lang na agent. Maraming ganyan eh. Sir, pakuha ko lang kay Sergeant Perez. Pinadala ko na sa kanya, sir. Thank you, sir. Yes, kasi kayo naman ang na-require sa last hearing na mag-submit sa akin. Hindi naman si Juan eh. Ang pinasasubmit lang kay Sergeant Perez eh, yung details. Now, Sergeant Macaraeg, anong oras exactly yung barilan? 7 p.m., Your Honor. 7 p.m. Yung medico legal, anong oras yung sinabi na nadala sa hospital when he was declared dead? 7. Humigit kumulang po yun sa... Hindi ikaw ang tinatanong ko. Yung medico legal, yun ang sabi mo, 7, yung barilan, di ba? Yes. Medico legal. When was Brian Laresma declared dead? Or what time was he brought doon sa hospital? Your Honor, I have no knowledge on that matter because I only examined the cadaver the following day, Your Honor. Sino nakakalam doon? It is a hospital staff, Your Honor, that... Sino? The hospital staff, Your Honor. That was... kung saan po dinala yung cadaver po, Your Honor. Hindi, yung pag-receive doon sa hospital. Colonel Fronda, ikaw ang investigador. You should know that. Medical certificate. Anong klase kayo investigador? Hindi nyo alam mga yan. According to the San Juan District Hospital, the assigned by certain Dr. Emerson C. Lim, the undersigned hereby certify that Brian Laresma, 33 years of age, male, status single, and presently residing in Barangay San Isidro, Candelaria, Quezon, was examined, treated in this hospital on May 28, 2024. Time of arrival, 7 p.m. How do you, Sergeant Macaraeg, how do you explain this? Your Honor, bali po, hindi ko po masasagot dahil ng iba po yung nagdala sa ospital. Ikaw ang team leader eh. Ikaw dapat ang sumagot.
Yes, Your Honor. Di ba? O sino ang nagdala sa ospital? PCP Patrolman Carpi po at saka sa Police Staff Sergeant Karandang, Your Honor. Saan yung sinakay? Saan yung sinakay? Ikaw ang team leader, you should know what is happening. Sa Kuching Green, Your Honor. Alin? Sa Kuchipong Green. Sa Kuching Green. Talagang nagsisinungaling ka. Sigurado ka nun, ha? Iho? Carpio, Sa, ikaw ang nagsakay? yes, Your Honor. Yes. Saan naandun yung si Brian Laresma nung bago mo siya sinakay? Sa parte ng Quezon o parte ng Batangas? Sa Quezon, sir. Parte ng Quezon. And you are policemen from Batangas. Batangas, di ba? Yes, Your Honor. And that is precisely the reason why you were questioned. Bakit kayo nag-ooperate sa Quezon? Hindi naman kayo dapat mag-ooperate sa Quezon kasi taga Batangas po kayo. Tama? Yes, Your Honor. Hindi mo ba alam na mali yun? Sagutin mo ko. Alam po, Your Honor. Alam mo, pero ginawa nyo pa rin na mali, kahit mali. Yes, Your Honor. Sino nag-order sa iyo na isakay mo sa sasakyan yung tinamaan na si Brian Laresma? Team leader po namin, Sino Your nga? Honor. PMSG Makaraig po, Your Honor. Saan mo sinakay? Sa Kuching Green po, Your Honor. Coaching Green. Lahat kayo, Coaching Green, ha? Pero doon sa affidavit ni Juan, sa red na sasakyan, kasi alam nyo na pag sinabi ninyo na sa pulang kotse, sasabit uli kayo dahil yung kotse na yon hindi dapat ninyo ginagamit eh. Di ba? Naka-impound yun. Tama? Oo, para rin nangyari doon sa Rizal 2 eh. O, ganun din eh. Ang MO, ginamit din yung naka-impound na sasakyan. At yun naman ang talagang ginagawa ninyo eh. Lalo rin yung mga taga-intelligence unit. Hindi pa rin nababago. So, pinangatawa mo na sa berde. Tama? Yes, Your Honor. Now, Sergeant Perez, yung ipinalabas ni Chairman Caraps Paduano na report ng NBI, forensic, tinamaan sa likuran ng kanang paa si Brian. Would you agree to that? Yes, Your Honor. Yes. Bakit ganun ang report? Bakit ganun ang report? Hindi ba magko-contradict yan dun sa mga statements mo? Naisip mo na ba yun? Now, which would we believe? Yung forensic report ng NBI o yung statement mo? Which is supposed to be considered as self-serving for your defense. Ano iya? Bakit ganun? Wala. Mr. Chair, hindi makasagot yung resource person doon sa mga kwan eh. Okay. Anyway, Congressman ako, may I ask lang siya, no? Kasi kanina natanong mo yung kung sino nagdala sa ospital. Can we ask sino yung mga natin sa ospital? Yung sa mga pamilya. Anong oras kayo nasa ospital? Hindi ko po ang oras po, pero noong Can you identify yourself muna? yung sina Carla Arevalo po. Sino ka? Ang asawa po ni Adrian Laresma. Ni Adrian Opo. Laresma, oo. Okay. So, pumunta ka ng ospital mga more or less, anong oras yan? Hindi mo tanda? Hindi ko po, basta po nung May nakita ka mga pulis doon na Meron po. sino sa mga pulis na to ang nandun? Si Sir Trinidad po at saka si Michi Perez po. Sa kanila po ako nagtanong. Jefferson, yan ang sinasabi ko sa iyo eh. You have to be honest eh. Kaya nakita mo, sinasabi nung asawa ka ni Brian, ni Adrian Laresma, Adrian po. na nandun sila sa ospital. Nakita ka, ano ginagawa mo sa ospital? Sergeant Jefferson Trinidad.
Nagpunta po kami PCPL de Chavez po para po kasi Anong oras ka nandun? more or less sir mga 7:45 po. 7:45 ka pumunta. Opo, PM po. Anong oras mo siya nakita? 7:45? Or Hindi po. Kasi po nung nagtanong po ako sa kanya kung nasan po yung bayaw ko, nung pasok ko po doon kanino ka nagtanong? kay Sir Jeff po, Trinidad po. Tinanong Okay. ko po sa kanya kung nasaan po yung bayaw ko. Ngayon po tinuro po niya sa akin. Pinuntahan ko po yung aking bayaw doon. Wala na pong buhay. Mga 7:09 po. Nung na-declare na patay. Opo. So nakita mo na siya doon. Opo. Sergeant, sabi ko sa'yo, madadamay ka dito, maniwala ka. And even, we have to invite Comsec, invite si Franklin Trinidad, yung kapatid ni Jefferson Trinidad. And I have a long video nung kapatid mo. Okay. Sige, okay, go ahead. Ano ang trabaho mo sa San Juan Police Station? DEO investigator po sir. Sino ang tumawag sa iyo? Bali po tumawag po si Police Master Sergeant Juan Amparo Macarig po kay Police Corporal de Chavez po. Sino naman si Di Chavez? Kasama ko po IOC din po, investigation. Okay. Anong oras tumawag? More or less 7:30 po. 7:30. Ano ang tinawag po nila? Tinawag po, Your Honor, yung may nagkandak po sila ng bypass operation na may armed encounter po. 7:30. Opo, tinawag po. Ano ang sinabi nila? Na dinala daw po sa district hospital. District Hospital. Yes po, ng San Juan, Batangas po. Nung dumating ka sa District Hospital, anong nakita mo? Bali po kami po ni pagdating po namin ni Police Corporal de Chavez, nga po nakita po namin si Brian. Ando dun sa emergency room po. So, sino yung mga pulis na nakita mo ron? Si Patrolman Carpio po at saka po si Police Staff Sergeant Karandang po. Nakasakasay sa green na kotse. Yes, Your Honor. Okay, ikaw rin. Pero in accordance with the wife of Adrian, nandun ay si Michi Perez. Michi, wala ka sa ospital. Please answer. At least recorded. Sir, wala po ako sa hospital. Wala ka sa ospital. So andun ka sa andun ka sa crime scene. Yes, sir. All the way nasa crime scene ka. Yes, sir. Mula sa 6:20 nandun ka na hanggang sa matapos. Yes, sir. Sigurado ka? Mula 6:20? Alam mo, nahuhuli ka sa sarili mong Sabi mo 7 PM ngayon, sinabi ko 6:20, sinabi mo oo. Pabigit ko mo lang, sir. Kasi yun ang katotohanan, 6:20 nangyari na. Kaya from your heart, from your answer, inuuli ka lang namin, ngayon 6:20 andun ka na. Because yun ang tunay eh. Kasi kung hindi tunay, sabi mo, hindi po sir, 7 po. Alam mo, dyan nahuhuli yung mga naiimbita namin dito eh. Diba? Alam mo yun, Michi? Karandang. Saka si Carpio. Nasa ospital ba kayo? Yes or no? Yes, sir. Nasa ospital. Talagang matitibay ka mga to. Karandang, nasa ospital ka. Nasa ospital ka rin, Carpio? Yes, sir. Okay. So kung nasa ospital ka din, nasa ospital ka, Karaig, ikaw na lang naiiwan doon. Nasaan ka? Doon po sa crime scene, Your Honor. Okay, crime scene. And according sa lahat ng mga affidavit, ng lahat ng mga nandun, sinasabi nila, dumaan sila doon. Alas 7, alas 8, walang tao. Di ba? Yun ang nakalagay sa affidavit ng lahat ng mga yan eh. Lahat naman naglagay dito ng affidavit nila, sinasabi nila, dumaan sila doon, pumunta sila sa nanay ni Brian, pumunta sila sa nanay nung kakapitbahay nila si Brian, pati yung mga neighbors doon, dumaan sila, walang pulis. Nagkaroon lang ng pulis doon na dumating na yung Soko. At yung si Konsehal magpantay. Pinatawag siya ng alas 8 doon.